Mga ka-Earths, welcome back sa ating panibagong mainit at kontrobersyal na usapan na siguradong pinag-uusapan ngayon ng maraming netizens. Ito na nga ba ang sinasabi nilang pinakaabangang update tungkol sa isa sa pinakapinag-uusapang tandem ngayon, ang EDC? Pero bago ang lahat, malinaw lang natin ang lahat ng ating pag-uusapan ay base lamang sa mga obserbasyon, komento, at haka-haka ng mga netizens. Wala po tayong direktang kumpirmasyon mula sa mismong mga taong involved, kaya chill lang tayo pero open-minded sa bawat detalye. Ngayon, ito na nga, usap-usapan ngayon na si Kalen Gap Edo ay tila nagsalita na raw sa isang paraan na hindi direktang sinabi pero ramdam na ramdam ng mga nakakapanood sa kanya. May mga nagsasabi na parang may pinaghahandaan na siyang malaking desisyon, at isa nga sa pinakamalaking tanong ng lahat, magpapalam na nga ba siya papuntang Korea? Kung mapapansin daw kasi sa mga recent na galaw at kilos ni Edo, parang may kakaibang vibe. Hindi na raw ito yung dating masayahin at go with the flow na Edo na kilala ng lahat. May mga netizens na nagsasabing tila may lalim ang kanyang mga sinasabi, parang may pinapahiwatig, parang may gustong iparating pero hindi pa kayang diretsahang sabihin. At doon nagsimula ang espekulasyon, baka nga ba may paparating na polem. At hindi lang yan mga ka-Earths, mas lalong naging matindi ang usapan nang madamay ang pangalan ni VNC. Oo, tama ang narinig nyo. May mga fans na nakakapansin na tila may pagbabago rin sa kanilang samahan. Hindi man ito lantad o obvious, pero sa mata ng isang masusing taga-subaybay, may mga maliliit na detalye na hindi basta-basta napapansin ng iba. Yung tipong simpleng tinginan, simpleng sagot, o simpleng reaction, pero para sa fans, may ibig sabihin na. Kaya ang tanong ngayon, kung magpapolem si Edo, kasama ba doon ang pagpapolem niya kay VNC? At dito lalo pang uminit ang issue. Dahil may mga netizens din na nag-uugnay ng isang misteryosong, bigating sponsors. Hindi man malinaw kung sino o ano ang papel nito, pero ayon sa ilang komento, posibleng may malaking kinalaman ito sa mga pagbabago na nangyayari ngayon. May nagsasabi na baka ito ang dahilan kung bakit may kailangang piliin, may kailangang iwan, o may kailangang tapusin. Grabe no, kung totoo man ang lahat ng ito, hindi biro ang pinagdadaanan ngayon ng bawat isa sa kanila. Dahil hindi lang ito simpleng desisyon, may emosyon, may responsibilidad, at higit sa lahat, may mga taong masasaktan. Pero mga ka-Earths, tandaan natin, sa ngayon, wala pang malinaw na sagot. Lahat ay nasa level pa lamang ng haka-haka at pagbibigay kahulugan ng mga netizen sa mga nangyayari. Pero isang bagay ang sigurado, may nararamdaman ang mga tao na may paparating. Isang malaking pagbabago na pwedeng magpabago sa takbo ng EDC. Kaya huwag kayong aalis, dahil sa susunod na segment, himayin pa natin ang mga detalye. Ano nga ba ang mga senyales na napansin ng netizens? At totoo nga bang may goodbye na paparating? Stay tuned mga ka-Earths, dahil ito pa lang ang simula. Mga ka-Earths, ako naman tayo ngayon sa mas malalim na pag-aanalisa sa mga napansin ng netizens na lalo pang nagpainit sa isyong ito. Dahil hindi lang ito basta haka-haka, may mga partikular na eksena at kilos na talaga namang pinag-usapan at binigyang kahulugan ng mga fans. Una sa lahat, napansin ng marami ang pagbabago sa body language ni Kalen Gap Edo sa mga huling pagkakataon na siya ay napanood. Dati, very energetic, palabiro, at madaling makipagkulitan, pero ngayon, may mga pagkakataon na tila tahimik siya, parang may iniisip, at minsan ay seryoso ang dating kahit sa simpleng usapan. Para sa iba, normal lang ito, pero sa mga solid followers, malaking pagbabago na agad ito. May mga nagsasabi pa nga na kapag tinatanong siya tungkol sa future plans, medyo iniiwasan na raw niya o kaya ay binibigyan ng generic na sagot. At doon lalo nagdudugtong-dugtong ang mga teorya, baka nga may plano siyang hindi pa handang ibunyag sa ngayon. Ngayon, pagdating naman kay VNC, dito mas naging sensitive ang usapan. Dahil ayon sa ilang netizens, tila may kaunting distansya na raw kumpara dati. Hindi man lantaran, pero may mga pagkakataon na hindi na ganoon kasabay ang kanilang energy. Yung dating sabay sa tawanan, sabay sa kulitan, ngayon daw, parang may pagitan na. May isang komento pa nga na nagsabi, parang may pinipigilan sila pareho. Yung tipong gusto nilang maging normal, pero may bumabagabag. At kung iisipin mo, hindi ito basta-basta nasasabi kung walang napapansing kakaiba. At eto pa ang mas lalong nagpasabog sa isyo, yung mga cryptic posts at subtle hints na napapansin ng fans. Hindi man direkta, pero may mga linya o mensahe na tila may double meaning.
Tulad ng mga salitang, time, change, at goodbyes, na minsan ay lumalabas sa mga caption o sinasabi sa videos. Para sa casual viewers, wala lang. Pero sa mga tutok, malaking bagay na yun. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa bigating sponsors. Ito ang isa sa pinakamisteryosong bahagi ng issue. Dahil walang malinaw na detalye kung sino o ano ang papel nito, pero may mga haka-haka na ito raw ay may koneksyon sa mga oportunidad na maaaring tanggapin ni Edo, posibleng abroad, posibleng sa Korea nga. Kung iisipin natin, kung may ganitong opportunity, hindi biro ang kapalit. Maaaring kailangan niyang iwan ang kasalukuyang setup, ang mga taong nakasanayan na, at syempre, si VNC. Kaya hindi rin malayo na kung totoo man ito, may emotional weight talaga sa bawat desisyon. Kaya ang tanong ng lahat ngayon, may pinipili na ba si Edo? Pangarap ba o puso? Pero mga ka-erts, sa kabila ng lahat ng ito, mahalaga pa rin na manatili tayong fair. Dahil lahat ng ito ay interpretasyon lamang ng mga netizens. Wala pa ring direktang kumpirmasyon mula kina Edo at VNC. At minsan, ang mga nakikita natin ay hindi buong kwento. Pero aminin natin, ramdam ng marami na may nagbabago. At kapag ang fans na mismo ang nakakaramdam nito, kadalasan may pinanggagalingan yan. Kaya sa susunod na segment, pag-uusapan natin ang mas matinding posibilidad, kung sakaling totoo ang lahat, ano ang magiging epekto nito sa EDSI. Tuloy pa ba, o tuluyan nang ang matatapos? Huwag kayong bibitaw mga ka-erts, dahil papunta na tayo sa mas mabigat na bahagi ng kwento. Mga ka-erts, eto na yung parte na medyo mabigat, pero kailangan nating harapin. Paano kung totoo nga? Paano kung lahat ng napapansin ng netizens ay hindi lang basta haka-haka kundi paunti-unti ng paghahanda sa isang malaking problem? Isipin nyo ito, kung sakaling tuloy nga ang plano ni Kalengap Edo na pumunta sa Korea, hindi lang ito simpleng biyahe. Hindi ito bakasyon na babalik agad. Para sa maraming netizens, ang Korea ay simbolo ng bagong simula, bagong opportunity, bagong chapter, at posibleng bagong direksyon sa buhay. At kung ganun nga ang mangyayari, inevitable na may maiiwan. At doon papasok ang pinakamabigat na tanong, ano ang mangyayari kay VNC? Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na malaki ang naging impact ng tandem na EDSI sa mga fans. Hindi man ito officially labeled, pero ramdam ng marami ang connection nila, yung natural na samahan, yung comfort sa isa't isa, at yung chemistry na hindi mo pwedeng i-fake. Kaya kung sakaling magkaroon ng distansya, lalo na kung physical distance pa dahil sa ibang bansa, hindi maiiwasan na magbago ang dynamics. May mga fans na nagsasabi, kaya pa yan, kahit LDR. Pero meron ding nagsasabi, iba pa rin pag magkasama, iba ang epekto pag wala na yung presence. At totoo naman, hindi lahat ng samahan ay kayang i-sustain ng layo, lalo na kung hindi pa malinaw ang estado ng relasyon. Ngayon, pag-usapan natin yung mas malalim na posibilidad, paano kung ang pagpapalam ni Edo ay hindi lang tungkol sa Korea, kundi pati na rin sa EDSI mismo. Dito na pumapasok yung pinakamasakit na senaryo. Dahil kung may kailangan siyang piliin, career o personal connection, hindi biro ang desisyon na yon. At kung may bigating sponsors nga na-involved, posible na may mga kondisyon o expectations na kailangang sundin. At minsan, sa ganitong sitwasyon, may mga bagay na kailangang i-let go para makausad. May ilang netizens ang nagsabi, baka kaya sila medyo nagiging tahimik, kasi pinaghahandaan na nila yung separation. At kung iisipin mo, may point. Dahil kung biglaan ang lahat, mas masakit. Pero kung paunti-unti, parang pinapalambat ang landing ng mga fans. Pero hindi rin natin pwedeng kalimutan ang kabilang side. Paano kung lahat ng ito ay overthinking lang? Paano kung busy lang talaga si Edo, at si VNC naman ay may sariling pinagkakaabalahan? Minsan kasi, ang fans, dahil invested, nakakabuo ng kwento base sa maliliit na detalye. Kaya mahalaga pa rin na balansehin natin ang emosyon at realidad. Oo, masarap kiligin, masarap umasa, pero kailangan din nating tanggapin na ang bawat tao ay may sariling desisyon at direksyon sa buhay. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon. Pero isang bagay ang malinaw, kung sakaling dumating ang punto ng palam, hindi lang sina Edo at VNC ang maaapektuhan, kundi pati ang buong komunidad na sumuporta sa kanila mula sa simula. Kaya mga ka-erts, ihanda na natin ang ating mga sarili, hindi para sa negatibo, kundi para sa kahit anong mangyari. Dahil sa susunod na segment, pag-uusapan natin kung may pag-asa pa ba ang EDSI, o ito na nga ba ang simula ng kanilang pagtatapos.
Stay strong mga ka-Earths, papunta na tayo sa pinaka-emotional na bahagi. Mga ka-Earths, eto na tayo sa pinakahuling bahagi ng ating usapan. Matapos nating himayin ang bawat detalye, bawat senyales, at bawat posibilidad, isang tanong ang naiwan sa puso ng marami, may pag-asa pa ba ang EDSI, o ito na nga ba ang simula ng kanilang pagtatapos? Sa totoo lang, walang makakasagot niyan sa ngayon kundi sina Kailangap, Edo at Viancy mismo. Dahil sa likod ng lahat ng haka-haka, sila pa rin ang may hawak ng tunay na kwento. Pero bilang mga taga-subaybay, hindi natin maiiwasang makaramdam, lalo na kung nasanay na tayong makita silang magkasama, nagtatawanan, at nagbibigay saya sa bawat isa. Kung sakaling totoo man na may paparating na palm, hindi ibig sabihin nun na lahat ay mawawala. Minsan, ang palm ay hindi katapusan, kundi panibagong simula. Pwedeng magbago ang setup, pwedeng mag-iba ang direksyon, pero hindi agad nawawala ang respeto, alaala, at koneksyon na nabuo sa paglipas ng panahon. At kung sakali mang piliin ni Edo ang isang opportunity, lalo na kung ito ay para sa kanyang kinabukasan, hindi natin siya pwedeng pigilan. Dahil bilang isang tao, may karapatan siyang mag-grow, mag-explore, at sundan ang pangarap niya. At bilang supporters, ang pinakamagandang maibibigay natin ay hindi pressure, kundi suporta. Ganon din naman kay Viancy. Kung anuman ang tahakin niyang landas, siguradong may dahilan, may lalim, at may sariling laban. Hindi man natin alam ang buong kwento, pero ramdam natin na hindi ito basta-basta para sa kanya. Ngayon, tungkol naman sa usaping, bigating sponsors, hanggang ngayon ay nananatili pa rin itong palaisipan. Pero kung ito man ay may kinalaman sa mga pagbabagong nangyayari, sana ay maging daan ito sa mas magagandang oportunidad, hindi lamang para sa isa, kundi para sa lahat ng involved. Mga ka-Earths, sa dulo ng lahat, ang EDSI ay hindi lang isang tandem. Isa itong kwento ng connection, ng pag-angat, at ng inspirasyon sa maraming tao. Kaya kahit ano pa ang mangyari, hindi mabubura ang marka na iniwan nila sa puso ng fans. Pero tandaan natin, huwag tayong agad mag-conclude. Huwag tayong magpadala sa emosyon nang wala pang malinaw na kumpirmasyon. Dahil minsan, ang katahimikan ay hindi palm, kundi pahinga lang. At ang distansya ay hindi laging pagtatapos, kundi pagsubok lang. Kaya sa ngayon, manatili tayong nakasuporta. Huwag tayong maging dahilan ng pressure o issue, bagkus maging dahilan tayo ng lakas para sa kanila. Dahil sa huli, sila pa rin ang magdedesisyon kung saan sila pupunta, at kung sino ang mananatili sa kanilang tabi. At kung sakaling dumating man ang araw na kailangan nilang magpaalam, gawin natin itong maayos, may respeto, at may pasasalamat sa lahat ng ibinigay nilang saya sa atin. Ako si Ka-Earth, at ito ang ating naging malalim at emosyonal na pagtalakay sa isyong gumugulantang ngayon sa maraming fans. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong content. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, mga ka-Earths, ingat kayo palagi at stay positive lang.